Kaya ba ninyong isipin ang sakit ng pagbalik sa tahanan na matagal mo nang hindi nakikita, bitbit ang pagmamahal at excitement na sorpresahin ng iyong mga magulang, pero sa halip na masaya at emosyonal na reunion, ang nakita mo ay isang sikreto na gigibain ang buong pamilya mo? Ito ang nangyari kay Miguel, 28 years old, OFW sa Dubai, na nagtrabaho ng 3 taong walang uwi para makapag-ipon para sa kanyang mga magulang. 3 taon na walang nakikita kundi video calls at messages. 3 taon na hinihintay ang araw na makakauwi siya at mayakap ang kanyang ama at ina. At noong dumating ang araw na iyon, noong nagdesisyon siyang huwag magsabi at mag-surprise na lang, akala niya magiging pinakamasayang araw ng buhay niya. Pero mali siya dahil ang natuklasan niya sa bahay na iyon, sa tahanan na akala niya ay perpekto, ay sikreto na matagal nang itinatago ng kanyang mga magulang. Isang sikretong babaguhin ang lahat. Pero bago natin pag-usapan kung ano talaga ang nakita ni Miguel, tanong ko lang, naranasan na ba ninyo ang bumalik sa tahanan nyo after a long time at may natuklasan kayong hindi kayo dapat nakakaalam? Kung naranasan ninyo na, comment naranasan. Kung curious lang kayo, comment curious. Kasi ang storya na ito, hindi ito basta drama lang. Ito ay tungkol sa katotohanan na minsan, ang mga taong pinakamahal natin ay may mga sikretong hindi natin kayang tanggapin. Sige, simulan natin. Si Miguel panganay sa 3 magkakapatid. Mula pagkabata, siya ang responsable. Siya ang nag-alaga sa 2 nakababatang kapatid. Siya ang nag-aral ng mabuti para tulungan ang pamilya. At noong nag-graduate siya ng engineering, siya ang nag-abroad para mas malaking kinikita. Dahil iyon ang ginagawa ng mga panganay sa Pilipinas, di ba? Sacrifice para sa pamilya. 3 taon siyang nag-Dubai. 3 taon na bawat sweldo, kalahati ay ipinapadala sa Pilipinas para sa bahay, para sa bills, para sa pag-aaral ng mga kapatid, para sa gamot ng kanyang ama na may maintenance, para sa lahat. At sa loob ng 3 taong iyon, never siyang nagreklamo, kahit hirap, kahit malayo, kahit homesick, dahil alam niya na ang lahat ng sacrifices niya ay para sa kanyang pamilya, para sa mga taong mahal niya, at ang tanging hiling niya ang makita ang ngiti ng kanyang mga magulang na proud sa kanya. Ang marinig ang salitang, "Salamat anak, dahil sa'yo naging okay ang lahat." Iyon lang ang motivation niya. Iyon lang. Kaya noong ika-3 taon niya sa Dubai, nagdesisyon si Miguel. Uuwi siya. Surprise. Walang abiso. Walang announcement. Para mas emotional. Para mas special. Nag-book siya ng ticket, nag-file ng leave, at nagplan ng buong senaryo sa isip niya. Dumating siya ng gabi, mga 9 p.m. Naglakad mula sa daan papunta sa bahay nila. Hawak ang maleta. Hawak ang pasalubong. Puso niya ay pumipintig sa excitement. Iniisip niya kung paano magiging reaksyon ng kanyang nanay, kung paano iiyak ang kanyang tatay, kung paano magsisigawan ng tuwa ang kanyang mga kapatid. Perfect reunion, perfect moment. Pero pagdating niya sa bahay, may kakaiba, hindi maliwanag ang loob, walang ingay, walang boses ng pamilya na kumakain ng hapunan o nanonood ng TV. Malamig, tahimik, at ang sasakyan ng kanyang ama wala sa garage. Kung kayo si Miguel, papasok pa ba kayo sa bahay kung ganito ang naramdaman ninyo? O babalik na lang muna kayo kinabukasan? Comment, papasok pa rin o babalik na lang? Pero dahil nandoon na siya, pinasok niya ang gate gamit ang susi na matagal nang nasa bulsa niya. Pumasok siya sa bahay, binuksan ang pintuan. At doon sa sala, nakita niya ang isang scene na hindi niya kailanman inasahan. Ang kanyang ina, nakaupo sa sofa. Yakap ang isang lalaking hindi niya kilala, hindi random na bisita, hindi kaibigan ng pamilya, kundi isang lalaki na mas bata kaysa sa kanyang ina, nakayakap sa kanya. At sa mesa, ang 2 baso ng alak, ang atmosphere romantic, intimate, hindi inosenteng pagbisita. Tumitigil ang oras, tumitigil ang paghinga ni Miguel. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita, parang biglang naging statue. At ang kanyang ina, paglingon sa kanya, ang mukha, hindi gulat, hindi takot, kundi hiya, disappointment, parang nabisto sa isang krimen. At ang unang salita ng kanyang ina, hindi anak o Miguel, kundi bakit ka nandito? Hindi na miss kita, kundi bakit ka nandito? Parang mali ang pagdating niya, parang intruder siya sa sarili niyang tahanan. At doon sa moment na iyon, naramdaman ni Miguel ang pagguho ng mundo niya, ang pamilyang akala niyang solid, ang nanay niyang akala niyang loyal, ang respeto na akala niyang nararapat. Lahat gumiba sa isang iglap. Umalis si Miguel. Hindi nagsalita. Kinuha ang maleta.
Lumabas, naglakad sa dilim, hindi alam saan pupunta, tumawag sa kaibigan, nag-check-in sa mura na hotel, at doon, sa kwarto na iyon, mag-isa, umiyak siya. Hindi dahil sa pagod, hindi dahil sa disappointment lang, kundi dahil sa betrayal. Dahil sa katotohanan na ang 3 taon niyang sacrifice, ang 3 taon niyang pagpadala ng pera, ang 3 taon niyang pagtitiis sa malayo ay para sa pamilyang hindi pala totoo, para sa imahe na peke, para sa respeto na wala naman pala. At ang pinakamasakit, hindi lang ang nanay niya ang may sikreto. Dahil kinabukasan, nang kalmado na siya at nag-usap sila, nalaman niyang alam ng kanyang ama, alam niya ang relasyon ng kanyang asawa sa ibang lalaki at hindi lang alam, tinatanggap, tinotolerate dahil sa isang dahilan na mas masakit pa, may iba rin siyang babae, kapalit, transaction, hayaan mo ako, hayaan kita. Ganun ang arrangement ng kanyang mga magulang, parehong may kabit, parehong may affair, parehong gumagawa ng bagay na labag sa kasal, pero nagpapanggap na okay, nagpapanggap na masaya, nagpapanggap para sa mga anak, para kay Miguel na nag-abroad, para sa mga kapatid na nag-aaral, para sa imahe ng perfect family na ipinakikita sa social media, lahat kasinungalingan. At doon, na-realize ni Miguel ang pinakamasakit na katotohanan. Ang pera niyang ipinapadala, hindi para sa bills lang, hindi para sa gamot lang, kundi para sa mga kabit din, para sa mga petsa ng kanyang ama sa ibang babae, para sa mga regalong binibili ng kanyang ina sa lalaking bago, para sa lifestyle ng 2 taong hindi na nagmamahal sa isa't isa pero nagpapanggap pa rin. At ang buong 3 taon, siya ang enabler, siya ang nag-finance ng kasinungalingan, siya ang nagtrabaho para sa fake na kaligayahan. Paano bang tatanggapin iyon? Paano bang hindi masaktan? 2. Honest question. Kung kayo si Miguel, papatawarin ninyo ba ang mga magulang ninyo? O hihiwalay na kayo sa kanila permanently? Comment, tatawarin o hihiwalay na. Kaya ang ginawa ni Miguel, tumigil siya. Tumigil sa pagpapadala ng pera, tumigil sa pagiging responsable, tumigil sa pagiging sacrifice. Dahil para saan pa? Para sa mga taong niloloko siya? Para sa mga taong walang respeto sa kanya? Hindi niya deserve iyon. Hindi niya responsibilidad na i-finance ang kabit ng kanyang mga magulang. Pero alam ninyo ang nangyari? Nagalit ang pamilya niya. Hindi nag-sorry, hindi nag-explain ng maayos, kundi nagalit. Sinabi ng kanyang ama, walang kinalaman ang personal na buhay namin sa responsibilidad mo bilang anak. Sinabi ng kanyang ina, wala kang karapatang husgahan kami. Kami pa rin ang nagpalaki sa'yo. Ang mga kapatid niya, kinampihan ang mga magulang. Sinabi, di wow, perfect ka. Ikaw ba walang kasalanan? Bakit mo kami iniwan sa ere? Bakit tumigil ka sa pagpapadala? Selfish mo naman. Mga kapatid na hindi alam ang buong istorya. Mga kapatid na sinabihan lang ng mga magulang ng si Miguel naging mayabang na sa abroad. Kaya sa paningin nila, si Miguel ang masama. Si Miguel ang nang-iwan. Si Miguel ang walang utang na loob. Kaya ano ang naging desisyon ni Miguel? Tumigil talaga, tumigil sa lahat. Hindi na nag-reply sa messages, hindi na nag-attend ng video calls, hindi na nag-explain dahil para sa kanya tapos na. Hindi na siya parte ng pamilyang iyon, hindi na siya parte ng kasinungalingan. Ngayon, 2 taon na ang nakakalipas. Si Miguel, nandito pa rin sa Dubai. Mas okay na ang buhay niya, may girlfriend na siya, may sariling savings, may sariling pangarap. Pero ang sakit, nandoon pa rin. Ang tanong, nandoon pa rin. Bakit? Bakit ginawa sa kanya iyon? Bakit niloko siya ng ganoon katagal? Bakit wala man lang pagsisisi? At ang mas malaking tanong, tama ba ang ginawa niya? Tama bang ihiwalay ang sarili niya sa pamilya? Tama bang tumigil sa pagtulong kahit alam niyang ang mga kapatid niya ay hindi kasali sa kasalanan ng mga magulang? O mali siya? Mali bang gawin ang mga magulang na accountable sa kanilang aksyon? Kasi sa kultura natin, lagi tayong sinasabihan na kahit ano pa ang gawin ng magulang mo pa rin sila. Utang na loob mo sa kanila ang buhay mo. Pero hanggang saan? Hanggang saan ang utang na loob? Hanggang kailan ka mag-sacrifice para sa mga taong walang respeto sa iyo? Hanggang kailan mo tatanggapin ang kasinungalingan dahil lang pamilya sila? Mga kaibigan, ang kwento ni Miguel ay hindi basta drama lang. Ito ay reflection ng real na problema sa maraming pamilyang Pilipino. Ang kultura ng sacrifice without boundaries. Ang pressure na maging perfect child kahit ang mga magulang ay hindi perfect parents. Ang expectation na mag-abroad, magpadala ng pera, at huwag magtanong kung saan napupunta. Ang toxic mentality na utang na loob ay mas importante kaysa self-respect. At ang pinakamasakit, ang normalization ng huwag nang ipagmalaki ang problema ng pamilya. Kaya kahit broken na ang loob, magpapanggap pa rin na okay. Kahit nasasaktan na, ngingiti pa rin. Dahil iyan ang kultura. Iyan ang tamang paggalang. Pero totoo ba yun?
Totoo bang respect ang pagtitiis sa kasinungalingan? Totoo bang pagmamahal ang pag-enable ng maling gawain? Hindi. Hindi iyon pagmamahal. Hindi iyon respect. Iyon ay takot. Takot sa opinyon ng iba. Takot sa pagiging masama sa paningin ng society. Takot sa pagiging walang utang na loob. Kaya kung may nakakaranas dyan ng similar situation, marinig ninyo ito. Hindi kayo masama kung magdesisyon kayong ilagay ang sarili ninyo muna. Hindi kayo selfish kung pipiliin ninyong lumayo sa toxic na pamilya. Hindi kayo walang utang na loob kung hihinto kayo sa pagbibigay sa mga taong hindi kayo respectable. Dahil ang utang na loob hindi excuse para sa abuse. Ang pagiging magulang hindi excuse para sa maling gawain. At ang pagiging anak hindi obligasyon na mag-sacrifice ng walang hangganan. May limitasyon, may boundaries. At kailangan nating ituro sa sarili natin kung paano mag-set ng boundaries na yon. Kahit sa pamilya, lalo na sa pamilya. Dahil kung hindi tayo mag-set ng boundaries, tayo ang mauubos, tayo ang masisira, tayo ang maiiwan na wasak habang ang iba ay patuloy na umaabuso sa kabutihan natin. Kaya tandaan, mahalin ang pamilya pero huwag kalimutan ang sarili. Respetuhin ang magulang pero huwag tanggapin ang disrespect. Tumulong kung kaya pero huwag mag-sacrifice hanggang sa wala nang natira sa'yo. Dahil sa huli ng araw, ang pinakaimportante ay ikaw, ang mental health mo, ang peace of mind mo, ang sarili mong kaligayahan. Sa tingin ninyo, may happy ending pa ba ang kwento ni Miguel o tapos na talaga ang relationship niya sa pamilya? Comment, may pag-asa pa o tapos na talaga? Salamat sa pakikinig. I-like ang video kung nakarelate kayo. I-subscribe para sa mas maraming true stories na ganito. At i-share kung may kakilala kayong kailangan marinig ang message na ito. Dahil maraming Miguel sa mundo. Maraming taong nagsisacrifice ng walang katapusan para sa mga taong hindi naman deserving. At kailangan nilang malaman na okay lang na tumigil. Okay lang na umalis. Okay lang na piliin ang sarili. Salamat.